Sa videong ito ay pag-usapan natin ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni David si Haring Saul nang mabigyan siya ng pagkakataon. 1 Samuel chapter 24 verses 1 to 7. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugi sa mga Filisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng En-Gedi. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kabrulan ng mailap na kambing. Nang mapatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng mga kulungan ng tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ng hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang." Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Sa tekstong ito ay nabasa natin na minsang hinahanap ni Haring Saul si David para patayin at nabigyan siya ng pagkakataon na patayin ang hari noong pumasok sa kuweba si Saul kung saan nagtatago sina David at ang mga tauhan nito. Sinulsulan ng mga kasama ni David na patayin na niya si Saul habang may pagkakataon, pero tumanggi si David at hinayaang makaalis si Haring Saul. 1 Samuel chapter 26 verses 7 to 12. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatnan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong hukbo. Ang sibat nito ay nakatusok sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung gusto mo, tatarakan ko na siya ng sibat. Isang saksak lang yan at hindi na kailangang ulitin pa." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan na pagbuhatan ng kamay ang haring pinili ni Yahweh. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Darating ang araw na mamamatay rin siya, maaring sa sakit o sa digmaan. Huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Kunin na lang natin ang kanyang sibat, pati ang lalagyan niya ng inumin at umalis na tayo." Kinuha nga ni David ang sibat sa ulunan ni Saul at ang lalagyan nito ng inumin at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising sapagkat niloob ni Yahweh na makatulog sila ng mahimbing. Dumating at umalis sina David nang walang nakaalam. Sa tagpong ito ay pinuntahan ni David ang kampo ni Haring Saul na muli siyang hinahanap para patayin at nakita nilang masarap ang pagtulog nito kasama ng mga nakapalibot nitong sundalo. Nabigyan ng pagkakataon si David na sa isang hudyat lang niya sa kanyang kasama ay papatay nila si Haring Saul. Ngunit muling tumanggi si David. Hindi lang pala iisang beses na nabigyan ng pagkakataon si David na patayin si Haring Saul dahil nasundan ito ng isa pa. Pero muli, hindi pinatay ni David ang hari dahil sa iisang dahilan. Ano ang dahilang ito? Ayon sa sinabi ni David ay huwag nawang itulot ni Yahweh na patayin ko ang kanyang piniling hari. Si David ang sinasabi sa Biblia na kasing puso ng Diyos at siya rin ang isang pinakamatagumpay na tao ng Diyos sa Biblia. Hindi man perfect ang kanyang buhay dahil may mga kakulangan din siya, pero may tuturing pa rin na nagtagumpay siya sa huling bahagi ng kanyang buhay. Psalms 105 verse 15. Ang sabi ng Diyos, "Di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod niya ay hindi dapat saktan." Sinabi ni David na hindi dapat saktan ang mga taong pinili ng Diyos para maging hari at pinuno ng kanyang mga tao. Itong si Haring Saul ay ina-anoint na pinakaunang hari ng Israel. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at binuhusan ng ulo ni Saul. Pagkatapos, hinagkan niya ito at sinabi, "Binuhusan kita ng langis ni Yahweh upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahweh upang mamahala sa kanyang bayan." Dito ay tinuturo sa atin ang kasulatan na dahil naging unang hari ng Israel si Saul ay nabigyan siya ng responsibilidad na pangunahan ng mga Israelita na sundin ang utos ng Diyos. At naging mabuti naman siyang leader sa mga unang panahon ng kanyang paghahari. Ngunit dumating ang pagkakataon na hindi na niya sinusunod ang utos ng Diyos.
tulad ng pangyayari noong inutusan siyang patayin lahat ng mga Amalekita sa isang lugar. Sa halip na patayin ito ni Haring Saul ay binihag niyang hari ng Amalekita at kinuha ang mga matatabang hayop para gawing sacrifice offering para sa Diyos, at hindi ito nagustuhan ng Diyos, at dahil sa disobedience na ito ay hindi na natuwa ang Diyos sa kanya. 1 Samuel chapter 15 verse 11. Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari, sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Dahil sa hindi pagsunod ni Saul sa utos ng Diyos, ay si David na ang pinili ng Diyos na papalit kay Haring Saul para maging hari ng Israel. At itong dahilan, kaya nais ni Haring Saul na patayin si David kahit na alam niyang mabait itong tauhan niya at asawa ng kanyang anak na babae. Pero sa kabila ng pagtatangka ni Saul sa buhay ni David, ay hindi ito mapatay-patay ni David dahil sa paggalang niya sa desisyon ng Diyos na pagkanawin kay Saul bilang unang hari ng Israel. Parang simple lang ang dahilan, pero hindi. Napakadelikado pala na pagtawanan o saktan ng isang tao ang mga pinili ng Diyos na magtrabaho para sa kanyang kaharian. Ang isang halimbawa ay noong nakita ng Egyptian Pharaoh ang asawa ni Abraham na si Sarah. Dahil maganda si Sarah ay naisip ni Abraham na baka ipapatay siya para sawahin nila si Sarah. Kaya nagsinungaling siya at sinabing kapatid niya si Sarah. Dahil dito ay kinuha ng Pharaoh si Sarah para gawin sa ng asawa. Pero bago pa niya magalaw si Sarah ay napanaginipan na niya ang mensahe ng Diyos sa kanya. Genesis chapter 20 verses 3 to 7. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Abimelech at sinabi, "Mamamatay ka dahil sa babaeng kinuha mo." Siya ay may asawa na. Noon ay hindi pa nasisipingan ni Abimelech si Sarah, kaya't sinabi niya, "Panginoon, papatayin ba ninyo ako at ang aking bayan na wala namang kasalanan?" Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sarah at gayon din naman ang pakilala nito kay Abraham. "Ginawa ko pa ito na malinis ang aking hangarin, kaya wala akong kasalanan." Sumagot ang Diyos, "Oo, alam kong malinis ang hangarin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na magalaw mo siya upang huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa. Propeta ang asawa niya at ipapanalangin kanya upang hindi ka mamatay. Kapag hindi mo siya binalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, kundi pati ang buong nasasakupan mo." Nakakatakot pala ang pwedeng sapitin ng isang tao kahit pahari ng isang mayamang bansa kapag ang ginalaw o sinaktan niya ay ang pinili ng Diyos. Itong naintindihan ni David noong napagbigyan siya ng 2 beses para patayin si Haring Saul. Itong kwento ni Pharaoh ay naligtas siya dahil hindi niya nagawang magalaw si Sarah. Pero ito naman ang isang kwento ng mga taong ginawang pinagkatuwaan ang piniling tao ng Diyos. 2 Kings chapter 22 verses 23 to 25. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, "Umalis ka rito, kalbo! Umalis ka rito, kalbo!" Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay, lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Mula rooy, nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria. Ang taong ito ay walang iba kundi si Elisha. Siya ang isang propeta ng Diyos na medyo mainitin ang ulo, kaya nang sinabihan lang siyang kalbo na hindi naman pinagtangkaan ng buhay ay sinumpa niyang mga young people na ito. At sinabi nga dito na 42 young people ang pinatay ng oso. Kung sa Pharaoh ay sinabi ng Diyos na muntik na siyang patayin, sa mga kabataang ito ay tuluyan silang namatay dahil lang sa sumpa ni Elisha. Pinag-uusapan natin ito para maging aware sana tayo sa pangmamaliit o pag-iisip ng masama sa mga taong pinili ng Diyos para kanyang maging tao, dahil napakadelikado pala nito. Dapat pala tayong maging kaugali ni David na dahan-dahan sa paggawa ng masama, dahil naintindihan niyang mahirap maging kaaway ng Diyos dahil lang sa pangmamaliit o pagpapahirap sa mga taong pinili ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, walang specific na tao ang maihalin tulad natin sa mga taong nasa Biblia. Although, marami pa ring mga tao ng Diyos na ginagawa ang kanilang tungkulin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Ngunit mayroong isa na mas mataas pa kumpara sa mga anointed na tao ng Diyos noon. Walang iba kundi ang Lord Jesus Christ. At siya ang pinaka-anointed na nagligtas sa atin at naglapit sa atin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya sa cross.
Galatians chapter 1 verse 4. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito. At alam niyo ba na itong si Lord Jesus Christ na ito ay hindi lang nabuhay mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas? Dahil ang totoo ay kasakasama pa rin natin siya magpahanggang ngayon. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. At ito nga ang Holy Spirit. Dahil ito rin ang Espiritu ni Kristo Jesus. Ito na ang bagong anointed na bigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Lord Jesus Christ. Dahil sa Holy Spirit ay natatakan din tayo na tayo hinirang ng Diyos na Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ephesians chapter 1 verses 13 to 14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Itong Holy Spirit ngayon ang nakatira sa atin bilang katibayan na tayo ay lubusang pag-aari ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't huwag nating babastusin at saktan ang Holy Spirit, nang sa ganoon ay hindi tayo mapalo. Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ibig sabihin ng huwag saktan ng Holy Spirit ay magpasakop tayo sa Kanya. Maging obedient tayo dahil siya ang Espiritu ng Diyos. Dahil kapag hindi tayo nagpapasakop sa Kanya at mas sinusunod natin ang ating laman, ay tiyak na masama ang resulta nito. Galatians chapter 5 verse 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So itong pinag-uusapan natin kanina na huwag papatayin yung mga anointed ng Diyos ay applicable ngayon sa Holy Spirit. Huwag nating i-grieve o saktan o i-restrict ang Holy Spirit na pangunaan tayo. Dahil kapag hinaadlangan natin ang Holy Spirit na mamalakad sa ating buhay, ay nabubuhay ang flesh. Ang resulta ng flesh ay kasalanan, at ang resulta ng kasalanan ay kamatayan. Romans chapter 8 verses 6 to 7. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. In short, tularan natin si David na sinusunod ang salita ng Diyos at namumuhay sa Espiritu, dahil kung sinunod lang ni David ang kanyang laman ay baka pinatay na niya si Haring Saul. Ngunit dahil nasa kanya rin ang Holy Spirit ay naiintindihan niya ang mga bagay na ito. Alam kong kulang ang video na ito, ngunit sigurado kong kapag narito ka pa at nasa iyo ang Santo Espiritu sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ay siya rin ang maglalahad ng mga detalye para sa iyong mga katanungan. Sana'y nakatulong ang video na ito at marami pong salamat sa panonood. God bless sa ating lahat.